Ilalim sa rehabilitasyon ang kahabaan ng EDSA ngayong taon. Saan naman kaya daraan ang libo-libong sasakyan kapag nagsimula yan? Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Traffic na nga, baku-baku pa. Yan ang hinaing ng mga motoristang dumaraan sa EDSA. Ang hirap sir kasi takaw aksidente rin lalo na sa motor. Madaling makasemplang. Pero issue po yan sa mga motorista, sa mga sasakyan. At saka nakaka-traffic din kung minsan. Mas maganda yata yung pinapatungan ng espalto, makinis. Sa bungad ng EDSA Caloocan, makikita ang malalaking bakal o steel plate na nakatapal sa kalsada. Hindi pantay-pantay na kalsada naman ang problema sa EDSA Balintawak. Kaya ang mga sasakyan halos tumagilid at tumalbog sa daan. Dito nga sa may bahagi ng EDSA Cubao, makikita pa yung ilan sa mga metal plate na nakahambalang na mismo dito sa may gilid ng kalsada. Para maayos na yan, ayon sa Department of Public Works and Highways, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang EDSA ngayong taon. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Pero kapag sinimulan yan, saan na lang daraan ang mahigit 460,000 na sasakyan na dumadaan dito araw-araw? May suggestion dyan ng isang urban planner at landscape architect lalo't tingin niya posibleng abutin ng 2 taon ang rehabilitasyon. Would be good if they prioritize first the repairs of the car lanes and eventually switch while running still the carousel. Siniguro naman ng DPWH na hindi isasara ang buong EDSA. Ang southbound lane daw ng highway ang unang sasalang sa rehabilitasyon. Bukod sa paglalagay ng high-grade asphalt, aayusin din ang drainage. Magpapabiding daw ang ahensya para masimulan ang rehabilitasyon bago ang election ban. Sa Marso inaasahang masimulan ang pagpapagawa. Maglalabas ng traffic management plan ang MMDA. I-anticipate po natin yung pagsikip ng daloy ng traffic. Pero ito po ay sakripisyo na kailangan nating gawin. Yan po ay konting inconvenience na after naman ay magdudulot ng ginhawa at magpapabilis in a way ng daloy ng traffic sa EDSA. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.